Good day everyone. Welcome sa atong bag-ong video. O I hope nga for this time na nasab tayo matun-an nga mga lessons bahin sa atong short talk, sa atong promotional talk. I am Ron Sheridan Gilaran. Maghatag kaninyo og promotional talk about investment. So dili ta maglangan mga igsuon. I'll be sharing to you entitled Worthwhile Result. Okay, so if you have your Bibles with you, ako mong ihangyo nga ablihan sa Proverbs chapter 11 verse 28. Proverbs 11:28. Sulti siya sa New King James Version. Nagaingon diri mga isuon. He that trusted in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Pindot kayo mga kaisunan. And makahatag ka na ito padasig, the more na ito mapagatunan ang atong lesson for tonight. So, worthwhile result. What does it mean kung maingon tag investment? Siguro ang matag usa ka nato nanay kaugalingon nga definition kung unsa ni siya ang gitatawag nga investment. And so, I'd like to share the result of my research about sa investment. It says here, a thing worth buying end up useful. So, kita, ganahan ta mo invest anang butang, palito na to, kay nakaibalota, useful. Ikaduha nga meaning, it is the process of spending money to profit funding. So, mga kaigsunan, or process of funding money to profit. Mali na siya nga kadang gusto ginato mag-fund ana, gusto nato mag-spend tungod kay balota na ay resolve. Here comes karon ibutang nato sa sitwasyon nato sa sulod sa church. Nganong gamay ra kaayo ang mag-invest sa sulod sa simbahan while daghan kayo mga tao nga mag-invest sa mga business, sa mga opportunity sa gawas. Ngano man, there are three reasons nga akong mahatag ninyo nganong ang tao or matag usa ka nato or kasagaran ka nato dili ta dali mag-invest. And so kay balutang nga basta gani investor na gina ang question nga how much is the return? Unsa kadako ang balik sa kuha? Maybe usa pud ta sa nagapangutana, if you are an expert or a pro investor, na ginay pangutana nga ingana, ilaman malugi ba ko, makabenepisyo ba ko? And so sa sulod sa church usahay ato nang gina-apply, and that is not a very good practice mga kaigsunan. So balikan nato ang three reasons why we don't invest for the Lord. Number one, we can't get an income. Ingno na to nga, di lang ko mag-invest ani, di lang ko kanang kuan kay ihatag na ko dito sa church, wala man gyud ko ibalik sa ako. Mag-donate ko sa church or magsaad ko sa Ginoo, Lord, invest na ko nimo. Ay kuan ra man gyapon kanang wala man koy makuha. Ikaduha, ay waste of time ra. Kung butang nato ang atong ang atong time na isuporta sa buluhaton sa simbahan, ihatag unta nato dito na lang sa atong trabaho makakwarta pa ta, o kung natay dala ni kwarta at least matag nato sa church. Usahay sakto ko lang atong motibo pero sayo pang atong pamaagi. Number 3 reason, tungod kay mayingon sila nga makapalangan lang na nako. Nganong uban ng mga tao sa sulod sa simbahan dili sila makasuporta sa bulaton sa simbahan tungod mga kaigsuonan, they thought ang investment is only for money. Not knowing nga ang Bible adunay mga examples sa mga tao nga nag-invest sa ilang time para sa Ginoo, nag-invest sa ilang effort para sa Ginoo. Sometimes ang mga butang wala nato gi-practice sa sulod sa simbahan, wa nato nabuhata tungod kay wala nato nasabtan. So, kung atong tanawon, balik ta sa story no ni
sa Genesis chapter 22 makainungdong ta kang Abraham. Si Abraham aduna siya daghan kayo nga mga riches. And pag-abot sa Genesis chapter 22 mabasa nato nga God test Abraham. Unsay nahitabo? Nga gusto sa Ginoo nga si Isaac iyang i-offer. Unya kay gusto man sa Ginoo nga i-offer si Isaac, unsay gibuhat ni Abraham? Wala siya nagduwa-duha, iyang gidala si Isaac sa usa ka bukid nga gimando sa Ginoo, and then gi-offer na dito. So kung atong tanawon, nganong gi-offer man ni Abraham, usa man niyang anak. And kung maingon ta, Lord, kung ganahan ka nga nako ihatag nga offering para nimo, I have a lot of animals nga pwede na ako magamit. So, unsa nahitabo? Gihimo gyud ni Abraham ang will sa Ginoo. But to tell you, my dear beloved, ang paghimo o pagbuhat ni Abraham kani siya usa ka dako nga example sa tawo nga na sa Biblia kung unsaon ang pagtugyan sa Ginoo kay investment di ay meaning pagtugyan pud siya sa Ginoo. Daghan ko kwarta, itugyan ako sa Ginoo. Daghan kog anak, itugyan sa Ginoo. Daghan kog time, itugyan ako sa Ginoo. Kay ang Ginoo nakaibalo mo manage ana without asking for any return. Kabalo mo mga kaigsunan. Si Abraham, when God test his faithfulness, giunahuna lang ni Abraham, number 1 giunahuna lang ni Abraham nga katong iyang pagabuhaton is an investment for the Lord. Ikaduha, giunahuna lang niya nga this si Abraham na-pass niya ang test nga gihatag sa Ginoo because he doesn't know how and when to withhold things with God, especially his son. Kita usahay dili ta makahatag sa Ginoo, dili ta maka-invest para sa Ginoo, bisan time na lang og effort. Pero si Abraham, iyang gihatag ang iyang bugtong anak to share or to show his loyalty towards God. Usahay mga kaigsunan, wala tay time para sa Ginoo. Wa gyud ta mag-invest para sa Ginoo, pero grabe kita mo invest sa gawas. Nauna to si Abraham, usa ra gid kabuk nga anak mo kung may gisungog sa Ginoo. Pero unsa? I-bless gyapon sa Ginoo mga igsoon. Last one. Kita na to dire. He knows how to accept blessing. At the same time, he knows when to give it back. Balo ba mo mga igsoon? Si Abraham dili dalo. Dili siya pareha sa mga tao nga wala gyud panahon sa pag-ulit sa Ginoo, walay panahon sa paghatag sa Ginoo. Gihuna-huna ni Abraham nga ang tanan nga blessing nga naiyaya nga naniya gikan sa Ginoo. That is why once ka pangayoon balik sa Ginoo, dili lisod niya. Wala gid siya maglisod mga kaigsuonan. Kay balo siya mo dawat, kay balo pud siya mo uli. So investment, balikan nato no atong topic about investment. Usahay dili ta mo invest para sa Ginoo kay nagtuo ta nga dili na ta balikan sa Ginoo. Usahay dili ta mag-invest tungod kay nagunahuna ta wala lang tay makuha. Walay kaayuhan nga makuha. Atong basahon ang Biblia, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Kabalo mo mga igsoon, siguro wala na to ni masabtan nga teksto, but mao nang rason nga dili ta mo invest para sa Ginoo. Bisan time na lang, effort, or ginagmay ng mga tabang sa fund sa church. Matang di mo na. Magkabalo mo ang gigamit nga word, seek. Seek first God. Pwede na ito ni magamit po nga help first God. Sa bagay, dili mong yun po manginanglan ang Ginoo sa kwarta kay dato mga itong Ginoo. Seek ye first God. Kung saan mo na ito pag-seek sa Ginoo? Si Paul nagingon sa Romans chapter 12 verse 1, we should present our bodies as a living sacrifice.
Take note mga igsoon. Kung kita wa man tay pang invest through money para sa Ginoo, we have ourselves, we have our time, and we have our effort. Suportahin bulaton sa Ginoo, and that will be your greatest investment. O unsay resulta kung pangitaon natong Ginoo, all will be added unto you. Hindot kayo mga kaigsuonan. Wala nagingon ang Ginoo, and I will give you, but all will be added unto you. Ano kanindot mga kaigsuonan, wala pa nato gikinahanglan, wala pa nato gipangayo, gusto nang i-add sa Ginoo sa ato, gi-prepare na niya kanang naa na daan, and so i-add na lang niya mga kaigsuonan. So para sa conclusion, sometimes dili ta mo-invest sa kung gingon ganiya tungod kay para nato wala lang pulos, wala tay mabawi. But to tell you this, investing your money, investing yourself, investing your time, or even investing your effort is has a worthwhile result. Kaya nga naman, di na to pag i-withhold ang atong budget mga kaigsunan. Hindi na to i-withhold atong time. Busy ko sa trabaho. Kung dili mga kaigsunan mo na ito yung butang sa itong nuna. Proverbs 11:28. Nagaingon, he who trusts in his riches will fall, but the righteous shall flourish as the green leaf. Una-una mga kaigsunan. Kita, gusto na itong mabuhi, di ta mahatag sa Ginoo, di ta masuporta sa Ginoo, o gusto na nato magsalig sa atong kwarta. Pagsalig sa Ginoo igsuon, kay ang Dios dili mo biya kanimo. Invest yourself, invest your time, and even your effort. God bless you.